Alam nyo ba na bawat sentimo ay may katapat na halaga? Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga ka-OFW, sana okay lang po tayo. So yun, kung may pera ka ng 10 piso, sabi nga, kung may laging may katapat yan na produkto or serbisyo. So, kung pera mo is pang candy muna, pang candy. Then, kung yung pera mo pang Louis Vuitton na Magara, then pang Louis Vuitton yan. Kung meron kang 100,000. Kung pang turo-turo, pang turo-turo. Eh, kung gusto mo naman ng Michelin style, then pumunta tayo sa mga restaurant na talagang mamahalin at talagang babayaran mo yung mga chef. Yun. So, kaya ako na-open up to kasi maraming mga Pilipino na takot sila sa termination letter, which is wag tayong matakot kasi nga meron tayong tinatawag yung document na pinirmahan natin before tayo pumunta dito. Yun yung tinatawag natin na employment contract. Kung saan saklaw noon yung pagprotekta sa mga employee at saka also naman yung sa ating mga employer, okay? Na hindi sila basta-basta na mag-terminate na wala namang basehan, okay, na malinaw. Hindi nila basta-bastang i-terminate. Kaya dapat alam natin yung mga karapatan natin, yung mga alam natin yung kahit mga basic lang, hindi kailangan na maging lawyer tayo, na parang maging lawyer tayo, pero kahit at least man lang doon sa batas ng bansa na ito, alam natin yung mga basic pa. Ano ba yung mga karapatan natin? Basahin natin page to page. Nandoon lahat sa ating employment contract kasi napakahalaga nun. Huwag tayong basta-bastang pumirma. So, bakit ko na-open up yun? Kasi sabi ko nga, may mga ilang amo na i-terminate yung ibang mga katulong nila. So, yung mga ibang katulong naman is natatakot sila na, i-terminate ako ng amo ko. Which is, ang basehan ng iba is napaka-simple lang. Yung sa iba is like, kagaya sa pagluluto. Pero ang tanong, nagtatry ba si Cheche na gawin yung best niya para magluto? May ilan talaga na nagse-search pa sila ng Facebook, nagse-search sila sa YouTube, tinatry nila yung best nila na magluto. So now, kung hindi satisfied talaga si amo, may mga amo talaga na sobrang taas ng standard. So, ang parang hinahanap nila is parang Michelin style, parang chef. So, ito lang siya. Sabi ko nga, ang pera natin ay may katapat yan. Kung 10 piso, kagaya natin, ang pasahod nila sa atin is minimum wage. Minimum wage dito sa Hong Kong. So yan, may katapat yan. Okay? Katapat yan na pambayad sa atin yung serbisyo natin. At kung ano yung nakalakip at nakasaad doon sa kontrata na pinirmahan natin, yun yung trabahuin natin or yung trabaho natin. Pero kung si amo ay naghahanap ng talagang parang professional chef or professional tutor, then doon na, pwedeng sila yung magdagdag. Kaya nga yung may ibang mga katulong na talagang mataas ang pasahod sa mga katulong nila, like umaabot ng mga 12K, may ilan is 8K. Kasi yung katulong, saklawnan niya yung pag-tutor sa mga alaga niya, which is hindi naman niya talaga hindi naman siya teacher dito na pumunta para magturo ng bata. Okay? Pero dahil nga additional yon, so nag-additional din si amo na nagbayad. Yun yung mga magagaling na amo, matatalino na amo. So, kung ikaw is minimum wage, tapos yung si amo mo is masyado siyang standard, masyado mataas yung standard niya, gusto niya pang Michelin, pang 5-star hotel yung mga luto mo, gusto niya is parang mga parang alam mo yon, yung matalino ka sa pag-tutor, lahat-lahat, the expectation, tapos hindi niya naman tinatasan yung sahod mo, then that's the time na pwede kang sumagot ng tama sa tamang paraan. Okay? So, pwede yung pag-usapan yon. So, huwag kayong matakot dun sa termination. Kung minsan, ginagamit lang yan para panakot. And another thing, kung ma-terminate ka man, marami mga employer naghahanap dito ng mga katulong. Hindi ka mauubusan. Napakadaming agency, alam mo yun, parang karera ng actually, karera ng mga agency minsan kasi gusto nila marami silang mga, alam mo yun, yung
mga Pilipino or mga Indonesian na mga customer. Okay? So, yun yung mga services nila. Services nila na syempre, binabayaran din ng mga amo natin sa mga agency. And then tayo, ifo-forward tayo sa mga amo. Yun yung mga binabayaran nila. So, yun. Huwag tayong matakot sa termination. At kagaya ng sabi ko, bawat halaga or bawat sentimo meron niyang katapat na halaga. And then, ang pag-aralan natin, marami ditong mga educational, mga vocational and educational institution na makakatulong sa atin. Kagaya sa eskwelahan na pinag-aralan ko, sa Capstone, meron din naman sa iba, like sa Lex Computer Center, kung saan nagbibigay sila ng free computer literacy. So, lahat ng yun pwede makatulong sa atin, ma-enhance yung performance natin, yung skills natin kung gusto nating matuto. Example, kung gusto mo talagang maging parang Michelin, pwede kang maging chef, and then pwede kang mag-join sa mga institution at doon ka makahasa. So, kung gusto mo rin naman na in the future, meron kang marating or meron kang magawa para sa buhay mo, pero mag-aral ng mga degrees, pwede ka rin mag-aral ng mga vocational na makakatulong sa in the future. So, yun lang po. Maraming salamat and have a good night.